Hello, Mother. Good morning. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay Abdul, Hansam, and at ito yung gusto ng mga ibang babae. Abdul, Hansam, kulay chocolate. Ang ating pong tagapagsalita ay kamakailan lang ay galing po siya sa probinsya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanyang inaayos. At ang pagkakaintindi ko ay inaayos niya yung mga problemang nagkabuhol-buhol. Ito ay umayos na. At iindi po natin kapag nagkabigtahan na po ng lupa nila sa Bohol. At sana matikman natin yung pinagbilhan ng lupa sa Bohol. So atin po tagapagsalita ay palagi ko nagmamadali ito ngayon dahil may susunduin sa airport. Palagay ko ano to, speak and run. Dito merong eat and run. Ito naman, baka speak and run to. Pero nasa kanya na yan. Pero kung siya man talaga ay nagmamadali, bilisan niya kanyang pagsasalita para mabilis. Okay po, ang ating pong tagapagsalita ngayon ay walang iba kundi ang dati ng pabahay, si Daddy Carlito Palmero. Puri ng Panginoon, sinabi ni Pastor na nung nakaraang linggo sabi niya, Brother Carlito, mayroon akong magandang balita sa iyo. Sabi, ano yun Pastor? Sabi niya, ikaw ang magsasalita sa next na Wednesday. Sabi ko, sige Pastor. Wala naman, it's a privilege sa atin na i-appoint tayo ni Pastor na magsalita dito sa harap sa pulpito. Purihin ang Panginoon kasi nakapaghanda rin naman ako at 1 week nung nakaraan, sabi niya, hindi niya yung Wednesday na to kasi mayroon ng na magsasalita. Sa susunod pa, so mahaba ang reparasyon. Purihin ang Panginoon kasi talagang binigyan ako ng pagkakataon na bahagi ng kanyang salita. Excited na ba kayo? Yes! Excited na ba kayo na makasama ang ating Panginoon? Yes! Kasi ako excited din. 5 o'clock pa lang nakabihis na ako. Maaga pa naman. At purihin ang Panginoon kasi hindi na ako magsusundo. Kahit abutin tayo dito ng isang oras mahigit. Okay lang. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon is mayroon na bang naka-receive na ba kayo o na-PK na ba kayo, nagkaroon na ba kayo ng na-fake ng na-scam or na-counterfeit ng pera, gano'n? Sino na fake ng pera? Lalo na pag December, di ba, maraming naglalabasan ng fake. Medyo related ito sa ating pag-aaralan ngayon. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon is the standard of faith according to God's Word. Purihin ang Panginoon. Ama naming nasa langit, salamat po sa mga oras na to na Lord, Ikaw ang aming tagapagturo
Panginoon, itago mo lamang ako sa iyong likuran dahil wala po akong alam sa iyong mga salita. Subalit, salamat sa iyong Santong Espiritu na siyang nagtuturo sa amin. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na may hayag sa mga oras na to. At Lord, nawa buksan mo ang mga pandinig ng mga makikinig upang sila ay magkaroon ng pananampalataya. Purihin ka, Ama, purihin ka, sambahin ka, luwalhatian ka. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dito, sabi dito, the standard of faith according to God's Word. So, mayroong mga standard sa ating pananampalataya. Pag sinabing standard, ito yung pamatayan. Sabi sa Hebrew 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So maliwanag na sinasabi dito na ang sino mang mananalig sa ating Panginoon ay may rewards. At sabi din sa John 5:24, very I truly that He exists, very I truly that whoever hears my words and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. So, sabi sa John, sinabi ng ating Panginoon na ang sino mang nakarinig sa kanyang mga salita at nananalig, hindi na ito ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan, eternal life, at hindi nahahatulan, at siya ay nakalampas na sa kamatayan tungo sa buhay. So, at ang faith, sabi dito sa Hebrew 11, now we has confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. So, ang pananampalataya, ito ay mga bagay na inaasahan ng isang tao, ng isang mananampalataya, kahit ito ay hindi pa niya nakikita. So, inaasam-asam pa lang. Halimbawa, sinasabi na magkakaroon ka ng sasakyan. So, wala ka naman talaga pera pa na pang down o wala ka pang hindi ka pa nga nag-i-inquire. Pero, inaasahan mo na magkakaroon ka ng sasakyan. Kasi, ang sasakyan yun ay gagamitin sa ministeryo, gagamitin sa paghahayo ng salita kung saan-saan, o kaya magagamit din sa pagsiserve sa mga mananampalataya. So, ako rin, hindi ko naman inasahan na magkasasakyan ako. Pero nanalangin din ako na magkaroon ng sasakyan, kasi sabi ko rin, nagtitinda ako ng sasakyan, subalit wala akong sasakyan. Ano kaya ang pakiramdam mo na nagtitinda ka ng isang bagay, subalit wala ka naman, hindi mo na experience na, uy, kasarap pala sumakay ng sasakyan, tapos yung nakakarating ka kung saan mo gusto. So, iyon, dumating ng walang hindi ko inasahan, hindi ko ine-expect, ganon. Kasi, una, yung
pinangunahan ko ang Panginoon. Noong una, mayroong nagkasasakyan ako ng manual. Bali, hindi ko pinaalam sa family ko na nagmamonthly na ako, pero hindi ko pa nagagamit yung sasakyan. Tapos, dumating yung time na na-booking na. So, wala na silang magagawa. Nag-monthly na ako ng 3 months, tapos, nakuha ko yung sasakyan. Pero, dahil pinangunahan ko ang Panginoon, hindi rin nagtagal sa akin. Dumating yung time na hindi ko na mamantlihan kasi dalawa yung anak kong college. So, sino ang unahin ko? Yung monthly o yung tuition fee? So, siyempre, mayroon tayong priority. Inuuna ko yung tuition fee ng aking mga anak. So, purihin ng Panginoon kasi yun nga, napalitan naman at automatic pa. So, dito sa ating pag-aaralan ngayon, mayroon akong 3 pointers. Ang unang punto, ito, standard for true believers or genuine versus fake believers. So, kalapitin mo yung katabi mo, hindi ikaw yung fake. Kalapitin mo rin yung sarili mo. Tunay itong mananampalataya. True believers. Sabi dito, sa true believers or genuine believers, carry out a life of faith according to the Word of God. Ang sabi dito sa Hebrew 11, verse 7, it was by faith that Noah built an ark to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about something that had never happened before. So, si Noah, naniniwala siya na nung binala siya ng Panginoon na gumawa ng ark, kahit sa panahon ng tag-init, gumagawa siya ng ark. So, sumunod siya. Mayroon siyang obedient heart. He obeyed God who warned him about something that had never happened before. By his faith, he condemned the rest of the world and was made right in God's sight. So, yun yung isa sa magandang sumusunod tayo sa Panginoon. Mayroong malaking may malaking blessing yung naligtas ang buong pamilya niya, at ang mga tao na hindi naniniwala ay napahamak. So nagkaroon ng namatay lahat nun. Ang pamilya lang ni Noah ang nabuhay nung kapanahunan nung nagbumaha, yung binaha ang buong sanlibutan. Sabi sa Hebrew 11 verse 8, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. So, si Abraham naman, sinabihan ng ating Panginoon na umalis ka diyan sa bayan mo, umalis ka diyan sa lugar mo, pumunta ka sa lugar kung saan doon ko ibibigay ang iyong doon ang lupa na magiging inheritance ng iyong mga anak. So nung time na yun, si Abraham, wala pa silang anak. At yun ay inaasahan ni Abraham na pumunta siya doon sa lugar na hindi niya alam. Kung ikaw, sabihin sa iyo,
nakapagpundar ka na sa lugar mo, tapos sasabihin ng Panginoon na, ay, pumunta ka doon sa lugar na doon ka na tumira. Susunod ka kaya? Siyempre manghihinayang ka kasi nakapagpundar ka na. Pero si Abraham ay walang pag-alinlangan na sumunod kahit hindi niya alam ang kanyang patutunguhan. Ang true believers ay may pagtitipon upang manalangin ang magpuri sa Diyos. Tulad dito sa Acts 2 verse 1. On the day of Pentecost, 7 weeks after Jesus' resurrection, the believers were meeting together in one place. So, ang mga tunay na mananampalataya ay mayroong pagtitipon tulad nito. So, kung sa pagtitipon natin, doon tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig, kasi ang pakikinig, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakinig, kung saan sa pakinig sa salita ng Diyos. So, nung time ng pagtitipon nila, dumating ang time na bumuhos ang Santong Espiritu sa kanila at sila ay pinuspos ng Santong Espiritu at nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Nagtaka yung iba, bakit daw hindi naman sila taga roon? Pagpalagay natin taga-norte sila. Taga-norte sila, tapos ang nagsasalita is bandang Bisaya. Sasabihin ng mga taga bandang Bisaya, bakit sila nagsasalita ng Ilocano nga? Bisaya nga, mga Ilocano man sila. Bakit nagsasalita sila ng Cebuano? Mga ano sila? So, ganon ang nung napuspos sila ng Santong Espiritu, nagsalita sila sa mga wika na hindi sa kanila. Ang faith believers naman carry out of life of faith for power, honor, money, authority, apart from the Word of God. So, sino yung mga taong to? Sabi dito sa Matthew 15:8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So, ito yung mga tao na nagpupuri, pero sa kanilang mga labi lang, mayroon palang mga ganun. Mayroon palang mga tao na plastic. Mayroon mga tao na yung kanilang sasalita, halimbawa sa yung kaibigan o kapitbahay, may mga tayo na plastikan lang. So ito yung mga tao na sinasabi dito sa Matthew 15:8 na sabi ng ating Panginoon, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. At sabi dito sa John 12:48, there is judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn him at the last days. So, medyo masakit kasi yung kung ano yung ang salita na sinasabi ng ating Panginoon, yun yung mag-judge sa mga tao na hindi tumatalima sa kanyang salita. Bagaman sila ay nagtuturo din, sila ay mga teacher din sa mga Diyos. Kung sino tong mga taong ito yung sinasabi rin dito sa Matthew 7:21-23. So, tingnan natin sa Tagalog, sa Matthew 7:21-23.
ah, Matthew 7:21-23. Oh. Okay. Mabilis ba? Hindi ba sinasabi ni Pastor na parang hit and run? Sabi dito, sa Matthew 7, at sasabihin ko sa kanila, 21, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga maggagawa ng masama. So, di ba? Sila ay nagtuturo din, at hindi lang nagtuturo, nagpapalayas pa ng mga demonyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Kailan may hindi ko kayo kilala. Ang sabi dito sa manalangin at humingi ng gabay sa banal na Espiritu Santo upang maliwanagan sa ating pagbabasa sa banal na kasulatan. God's word is the standard for distinguishing whether a person is a true believer or a fake believer. So, ang salita din ng Diyos, ang siyang distinguish o kung yung tao is true believer ba or fake believer. So, malalaman mo ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi nga, siya ay mahuhuli sa kanyang mga sinasabi kung anong klaseng tao. At ang point number 2 is the importance of the Word of God. So, ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay spiritual food. Ito ang salita ng Panginoon. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. So kung ang ating katawan ay pinapakain lamang ng pagkain ng yung ano ba yung kinakain natin palagi, so kanin, ulam, ganon. So ilang beses, 3 times a day, at mayroon pang merienda, mayroon pang midnight snack. Ano pa kaya ang ating espiritu? Ang ating espiritu ay hindi rin natin pagkakainin, manghihina rin ito. Kaya minsan sabi niya, brother, panalangin mo ako kasi nanghihina ako, inaano ko ng kalaban, ganon. Sister, ipag-pray mo ako, sabihin mo kay pastor. Dapat sa atin pa lang, malampasan na natin to kasi hindi naman tayo although nanghihina tayo minsan, pero hindi dapat tayo talaga manghina dahil sa ating dahil sa ating ding kapabayaan. Pinabayaan natin ang ating
devotion, ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos upang ang ating espiritu, ang ating spiritual life ay lumakas. Ayun yung dahilan kung bakit nanghihina tayo. Lahat naman tayo ay dumaan sa tinatawag na testing. Pero kung tayo ay nakasentro ang ating buhay, nakasentro sa ating Panginoon, kahit anumang dumarating, mapaglampasan natin. Example ko lang, si Sister I, nagkasakit yan pero hindi nagpa-doktor, pero gumaling. Kasi mayroon tayong Diyos na ang ating Panginoon ay healer. Siya ang great physician. So kung talagang ang ating pananampalataya is strong or tayo sa Panginoon, maniwala lang tayo, mananampalataya lang tayo sa ating Panginoon at ang lahat ng ating hinihiling ay magkakaroon ng kaganapan. So, sabi dito, the food of our spirit must eat to live is the Holy Bible, the Word of God. So, ano ba yung nilalaman ng Holy Bible? Kompleto to. Nandun yung history ng paglikha ng ating Diyos sa sanlibutan. Nandun yung blessing, paano pinagpala ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Nandun yung fulfillment na mga promises ng ating Panginoon. Nandito lahat. So kung ito ang ating babasahin, mapapalakas ang ating katawan, ang ating spiritual life, at ang ating katawan. Kasi minsan, kumakain ka naman 3 beses sa loob ng isang araw, may merienda pa nga, bakit nanghihina pa rin ako? Yun pala ang kasi dumating yung time noon na parang nawala na ako ng gana nawala ng gana sa lahat ng aspeto. Parang ayaw ko na rin mabuhay. Sabi ko, wala na akong silbi. Yun pala ay dinaya lang ako ng kaaway. Kasi nga, nagpabaya ako sa aking spiritual life. Sabi nga ng misis ko, manalangin ka na. Kasi habang siya nagdi-devotion, laging nagbabasa, nakikinig ng mga sa YouTube, yung mga pagpapalang spiritual, mga preaching, mga awit, na mga pagpupuri. Ako naman, nakahiga lang. Parang ayaw ko na nga bumangon Tapos dumating yung time na gutom na, ayaw ko pa rin bumangon. So yun, isa yun sa dahilan niya, ako ay nanghihina at tayo ay manghihina sapagkat hindi na natin pinapakain ng ating espiritu. Sabi dito, sa Jeremiah 15, chapter 15, verse 16, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty. So, kakainin ba natin? Kumbaga pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Hindi ito literal na kakainin natin ang Biblia, kundi pagbulay-bulayan. Sabi nga dito sa Psalm 119 verse 130, as your words are told, they give light
even the simple can understand it. So, kahit yung mga aba, yung mga walang pinag-aralan o yung mga hindi nag-aaral, kung ito ay kanyang marinig, ito ay magbigay ng liwanag sa kanyang puso't isipan, na kahit yung mga simpleng tao ay makakaunawa. Point number 3, ay malapit na tayo. Reasons of not having the word. So, ano mga dahilan? Bakit hindi nila naunawaan ang salita ng ating Panginoon? Sabi dito, number 1, do not seek the words. Talagang hindi naman talaga sila naghahanap, hindi nila hinahanap ang banal na salita ng ating Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah 25:4, again and again, the Lord has sent you His prophets, but you have not listened or even tried to hear. Hindi man lang nilang sinubukan na pakinggan. Nagpadala ang ating Panginoon ng mga propeta, ng mga saserdote, nagpadala ng mga misyonary, pero hindi man lang nila sinubukan pakinggan. So sana kung sinubukan man lang nilang pakinggan, baka naunawaan nila at sila ay naging mananampalataya din. Sabi nga sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. So, mayroong sumpa. So, kung ating pakinggan at yung ating unawain itong sa Hosea 4:6, ang mga tao, ang aking mga tao ay napahamak dahil sa kakulangan ng knowledge. Dahil nire-reject nila ang knowledge. At hindi lang doon, pati yung mga anak ay nadamay. Di ba may sabi dito, I also will ignore your children. So, yung blessing, mawawala dahil nireject ang salita ng Diyos. Number 2, because we have been deceived, nadayak sila. Ang mga eskriba describes and the Pharisees are those who belong to the devil and speak lies. Sabi sa John 8 verse 44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yun ang sabi si John 8:44 na nadaya nila. At ito pa, they block the way to the kingdom of heaven. Sabi sa Matthew 23 verse 13, woe to you teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's feces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Pati yung gustong makatanggap o makapasok man lang sa kaharian ng langit ay hinahadlangan ng mga nagtuturo sa kautusan. Yun yung mga unang sa kapanahunan ng ating Panginoon, sila yung mga
teachers of the law, yung mga Pariseo, na pati yung gustong makinig, gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay hinahadlangan nila. So, conclusion na po tayo. Dapat makinig tayo lagi ng salita ng Panginoon na binabahagi sa ating mga pastor at sa mga ating leader natin, sa mga cell group leaders ng church. Pag-aralan ang mga napakinggan at bulay-bulayin upang hindi tayo madisip ng kaaway. Manalangin at humingi ng gabay sa banal na Espiritu Santo upang maliwanagan sa ating pagbabasa sa banal na kasulatan. Sabi sa 1 Peter 1, chapter 1 verse 25, "But the word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached to you." Sabi naman sa 1 Thessalonians 2:13, "And we also thank God continually, because when you received the word of God which you heard from us, you accepted it, and not as a human word, but as it actually is the word of God, which is indeed at work in you who believe." So, sana pares din tayo doon sa mga Bereans na sabi dito sa Acts 17:11, "Now the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true." So sa mga Bereans, sila yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, at hindi lang sila nakikinig, sila ay kanila itong nire-review. Pinag-aaralan nila kung tama nga yung sinasabi ng ni Paul. So, sana ganun din po tayo na pag tuturo ang ating mga teachers, mga pastors, si pastor, re-reviewin natin at ito ay ating pag-aaralan din. Sabi sa Ephesians 6:17, "Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." Ang sabi din sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Purihin ang Panginoon. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan ng sa lahat, salamat sa mga salita mo, Panginoon, na Lord, na naihayag sa gabing ito. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay tumino sa aming mga puso, isipan, at ito ay maipamuhay upang hindi kami magiging mga fake believers, pagkos kami ay isang true believers, Panginoon, na kung saan sumusunod sa iyong kalooban. Ama, salamat na Lord, mayroon kaming mga pastor, mayroon kaming mga leaders na nagtuturo sa amin upang kami ay ituwid sa anumang naming mga pagkakamali. Salamat, Panginoon, na Lord, na kung kami man ay itinuwid sapagkat kami ay nagkakasala, sapagkat kami ay nagkakamali, dahil mahal na mahal kami ng aming mga pastor, mahal na mahal kami ng aming mga kapatiran, ng aming mga leaders.
Lord, tunay nga na ang mahal mo ay iyong sinasaway o ang mga anak mo ay iyong pinapalo upang kami ay matuto, upang kami ay magtino, Panginoon, sa pagsunod sa iyo. Salamat, Lord, salamat. Purihin ka, Ama, sambahin ka, wala tulugan. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak ng si Jesus, na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Tanang gabi po sa lahat. Bukas na po ang ating opening box. Hallelujah. Glory to God. Ngayon po tayong lahat at ating pumito ng ating mga kamay sa mga kaloob sa gabi. Glory to God, glory to Jesus. Hallelujah, Lord, hallelujah. We exalt your holy name, O God, Lord. We glorify your name, O God. Hallelujah. Minsan pa po ang malaming banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat o Diyos sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patnubay, sa kalakasan ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga blessing namin natanggap, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, na nakarating kami dito sa iyong bahay, dalaginan, O God, Lord. At sa gabi ito, Panginoon, Lord, amin pong itinataas ang mga kaloob na ito, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo ito, O Diyos, na nawa, Panginoon, ang mga sa laping ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, na lalong na-expand ang iyong kingdom, O God, Lord. Dalangin din namin, O Diyos, sa gabing ito na ang maghawak ng salaping ito, Panginoon, ay pagkalooban, Panginoon, ng karunungan, kaayusan sa paghawak, Panginoon, na ayon lamang, Panginoon, sa iyong mga plano, sa mga darating, Panginoon, ng mga gastusin, O God, Lord. Ito lamang po siyang magamit namin, Panginoon, at patuloy, Lord, yan namin po itong itinataas sa iyo, Panginoon. Muli, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa kaloob na ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat na nakapagbigay, at yung hindi pa nakapagbigay, Panginoon, Lord, ikaw ang tayong nakakaalam, Panginoon, O God, Lord. Hayaan mo, O Diyos, na sa patuloy naming paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Bless mo ang bawat isa, O Diyos, upang sa aming pagbalik ay makakapagbigay, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Muli, O Diyos, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kapayin mo ka po sandali. So, lingunin po ninyo ang iyong katabi. Are you true o fake? Ano-ano ang mga katangian ng isang fake? Ayon po sa na-share ni Brother Canito. Ano ang katangian ng isang fake? Plastic daw? Ano po ang title niya? Title. Okay, ano yung point number 1? Number 2? Okay, number 3? Reason of not having the word. So, nandito po yung tatlong bagay na nilalaman kung sino yung mga fake. Ano po? Sino yung mga fake? Unang-una, ano ang katangian ng isang fake na mananampalataya? They reject the word of God. So kapag may nagtuturo, may nagpipreaching, nagkukwentuhan sila. So pagka gano'n, rejecting the word. At ito mga kapatid, kapag nire-reject mo ang nagsasalita o ang salita na kanyang sinasabi na galing sa Bible, nire-reject mo si Christ. At kapag nire-reject natin si Christ,
nire-reject natin ang Ama sapagkat galing sa Ama ang mga salita ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ang sabi, hindi lahat ng mga nagsabing Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sino yung mga papasok sa kaharian ng Diyos? Yung mga gumagawa sa kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Ito ang aking anak na siya kong minahal at inalugdan. Siya ang inyong pakinggan. So, hindi issue yung ikaw ay nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling, hindi yan kasi pwedeng gagamitin natin ang pangalan ng Panginoon. Pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya bilang Panginoon. Okay, ano yung pangalawang katangian ng isang faith? Kung pupunta po kayo sa Christian bookstore, meron po kayong mabibiling libro na ang title ay Assuming Christian. Ano ibig sabihin ng assuming Christian? Yung akala mo Christian ka, yung pala hindi. Ano po yun yung mga assuming Christian? So ano sabi? They are deceived. Yung number 2 sa kanyang reason of not having the word. Ano yung pangatlo? Pangatlo, doon sa number 3 niya. They block the kingdom of heaven. Sinasarduhan nila ang pintuan ng langit. Sino yon? Mga Sadducees at mga Pharisees. Sila yung mga taong yun. Sila yung mga taong tinatawag na mapagpaimbabaw, hypocrites, plastic. Ano po? Yun yung mga tao na yan. Kasi ito yung mga taong sinabihan ng Panginoon na pinupuri nila ako sa kanilang mga bibig, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ito po yung mga taong iyon, mga hypocrites. Ano po? At sabi nga doon sa ating narinig kanina, faith comes by hearing and hearing by the word of God. It is impossible to please God without faith. So kaya tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, kasi si Abel ay may faith, si Cain wala. So sa ating pong pagsamba, ang ating pong pagsamba kay Lord, tinatanggap lamang niya kapag tayo ay may faith. Kapag wala, hindi rin ito tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya, kumusta na po ang ating pakikitungo sa salita ng Diyos? Tayo po ba ay nagbabasa araw-araw? O kaya naman, mahabang ating time sa pag-Facebook, pagkatapos sa panonood ng TV, sa panonood ng movie, pero hindi naman tayo nagbabasa. Alam niyo po yung mga taong nagbabasa ng Biblia, kung sinabihan mo, ikaw ang mag-exhort, kahit sabihin niya, yes, Pastor, ngayon din, pwede ako mag-exhort. Bakit? Kasi nakaready siya, meron siyang devotion. Kaya ang isang taong may devotion, pag sinabihan mo, hindi nakahanda yan. Ano po? So, sa sunod natin pag-aaral lang, siguro sa sunod natin pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang pag-aaral natin yung type ng preaching ay verse by verse. Ano po? Kasi po, kahit na wala kang outline, yung outline mo na sa mga verses lang. Bakit? Kasi nag-devotion ka eh. Kaya ito po yung mga taong nakaredy palagi. Kumbaga sa isang singer, laging may handang kanta, may bala. Kaya mga kapatid, kung ano ang ating pakikitungo sa salita ng Diyos, yun din ang ating pakikitungo sa Panginoong Kristo. Ano po, kapag minahal natin ang salita ng Diyos, palatandaan niya na mahal natin ang ating Panginoon. Pero pag nire-reject natin, binabaliwala natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin noon, binabaliwala natin ang ating Panginoon. Kaya alam natin ang salita ng Diyos ang siya nagpapalakas sa atin. Okay po? So, tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po sa atin pong narinig ngayong gabi. At si Padre Carlito ay sinusundo na ng kanyang anak. Karating lang po ng kanyang anak. Sinusundo ka na. Aming Ama na nasa langit, dahil po lumalapit sa inyo,
At nagpapasalamat ng aming Diyos sapagkat kami, hindi man po kami magagaling ng mga anak po ninyo, katulad ng ibang mga speaker, mga Panginoon, mga pastor, hindi man po kami kasing husay po nila. Pero Panginoon, ang ano lang pong tanging amin pong masasabi namin binavalue namin sa buhay ay ang iyong mga salita. Sapagkat nakikita po niyo ang laman ng aming mga puso. Marami nga pong mga mahusay na preacher, pero hindi naman po ayos ang kanilang mga karakter. Marami pong mahusay na mga speaker, Panginoon. Subalit may mga problema din po sila pagdating sa attitude. Aming Ama, sino mga magsasalita sa harapan na ito, Panginoon, aming pong pinapakinggan at tinatanggap ang inyong mga salita sapagkat, O Panginoon, kahit sino ang inyong gagamiting speaker, salita pa rin po ninyo ang aming napapakinggan. Kaya salamat po. Salamat po sa inyong mga salita na pakinggan po namin sa ribing ito at dalhin niyo po kami sa pagsunod nito. Na, O Panginoon, ang inyong mga salita ay aming pinapahalagahan. At ang inyong mga salita, O Panginoon, ay aming minamahal sapagkat ikaw iyon, Panginoon, the Word na nagkatawang tao. Ang inyong mga salita, O Panginoon, ay amin pong pinagbubuloy-bulay sa araw-araw sapagkat ito ang aming pagkain sa aming spiritual na buhay. Upang kami ay manatiling malakas. At kung kami ay malakas, magagamit nyo kami para palakasin ang iba. Sapagkat paano nyo kami magamit kung kami po ay hindi aral ng inyong mga salita? Paano nyo kami magamit kung kami mahina sa aming pananampalataya? Kaya ang Diyos na aking dalangin, huwag niyo po kami pabayaan. Tulungan niyo po kami na huwag namin pabayaan ang aming spiritual life, ang aming relationship sa inyo, O aming Diyos. Aming dalangin, nawa ang bawat isang narito ngayon, binavalue po namin ang inyong mga salita. Binavalue po namin ang inyong presence, O Lord God. Hallelujah. At O Panginoon, hindi po nawawala sa aming bibig ang inyong mga salita at sa aming mga tenga, O Panginoon. Salamat po. Aming dalangin, Panginoon, sa gabing ito, aming Diyos, ng aming tagapagsalita, empower niyo po siya by the power of your Spirit. Dalangin po namin, gamitin niyo po siyang mightily in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hindi lang siya at ang aming buong niyang pamilya. Dalangin po namin ang intervention sa kanyang pamilya, O aming Diyos, na kayo po ang maghahari sa kanyang buong pamilya. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin na sa tuwing kami makikinig ng iyong salita, ito'y aming pinakikinggan. At isipin namin, ikaw ang nagsasalita, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bibig ng aming mga kapatid. Salamat po, Diyos. Salamat po. At sa bibig ito, sino mang narito ngayon na may mga problema, may mga dalangin sa buhay, mga dalangin, nawang na Espiritu ang siyang magpo-comfort sa bawat isa. Dalangin po namin na Panginoon, ikaw po mag-provide sa mga kapatid po namin na nangangailangan. Ano man po ang kanilang pangailangan. Ikaw po ang nakakaalam. Ikaw po, Panginoon, na mag-minister sa kanila, aming Diyos. At ang aming dalangin namin, Ama, ang inyo pong patuloy na proteksyon sa bawat isa sa amin at sa aming pamilya, aming Diyos. Ang aming dalangin, Panginoon, nabigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding na ma-lead namin ang aming family sa inyong paanan, Panginoon, Yes, and to Lord. serve you. Yes, Lord Jesus. Bigyan niyo po kami ng spirit of wisdom, Yes. knowledge, and understanding, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. Namin Ama, O Yes, Panginoon, ano man ang ministry na pinagalan mo sa amin, ay ang itong pagyamanin, O aming Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. At aming Diyos na nasa langit, dalangin ko po, I speak blessing sa bawat isa at sa bawat pamilya na rito ngayon. I speak good health in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. I speak prosperity, both spiritual, physical, and financial in the name of Jesus Christ sa bawat isa. And Father God, I speak victory over death, over sin in the name of Jesus Christ. Hallelujah. At Ama, ayon sa inyong mga salita, padalhan niyo po kami ng sunod-sunod na mga pagpapala. Yes, Lord. Hallelujah.
at paulinan niyo po ng mapagpapala ang inyong mga anak sa gabi ito. Salamat po, Panginoon. We rebuke and we bind the spirit of the devil not to touch us, not to destroy us, not to harm us in the name of Jesus Christ, because, hallelujah, no weapon can prosper against us, O Lord God, because greater is you, Lord God, that is in us than he that is in the world. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat kami, hallelujah. Hallelujah. Yes, Father God, hallelujah. hallelujah. I speak salvation sa mga pamilya po namin na rin pananaligtas in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. At Ama, dalawin niyo po ang bawat pamilya, dalawin niyo po ang church na ito, dalawin niyo po ang aming bayan. And Lord, touch your church today. Stir up every heart of men and women. Revive your people for your glory and for your glory. And Lord God, I open every spiritual womb na narito ngayon, Lord God. Dalangin po namin na kaming lahat ay maging palaanakin sa pananampalataya spiritual children in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po ang Diyos. Salamat po. At sa ribing ito, sa namin nabalik anumang papuri, anumang pasasalamat, karangalan, kaluwalhatian, pagsamba sa nag-isang anak mo, aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. The Lord will bless you and protect you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. In Christ's name, ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Sa darating po na linggo, ang men's fellowship, mga kalalakihan ay mag-fellowship po ang mga kalalakihan. Sir,